Dalawang batang lalaki ang naglalaro ng marbles. Isang marble ang napakalayong tumilapon. Ang marmol ay gamulong sa pangulo. At nadaganan ng gulong. Ang sasakyan ay lumipad. Isang babae ang biglang sumulpot para tulungan ng chairman. Hindi alam ng chairman na ang babae ay ang kanyang mapapangasawa. Si Chairman Pei, may malubhang sakit siya na mahirap gamutin. Kung hindi nila mahahanap ang isang mahusay na manggagamot, 6 na buwan na lang ang itatagal niya. Nawalan ng pag-asa si Lola, kaya pinilit niyang magpakasal si Pangulong Pei. At ang napili niyang nobya ay ang prinsesa ng angkan ng mga Shu. Hindi, ayaw kong magpakasal. Narinig ko ang mga chismis na malapit nang mamatay si Pi Jingxing. Kung pakakasalan ko siya, magiging balo ako, mayaman at makapangyarihan ng pamilya Pei. Hindi natin sila kayang kalabanin. Asawa ko, may naisip ako. Mayroon ka palang 10 na anak na babae sa probinsya. Hindi nila inaasahan ng simpleng babaeng ito ay ang estudyante pala ng dakilang manggagamot. Sa ilalim ng pagtuturo ng dakilang manggagamot, ang kasanayan niya ay nakahihigit na sa kanyang guro. Ngunit hindi niya alam na ang kanyang guro ay ang sikat na dakilang manggagamot. Gusto niyang bumaba ng bundok para kumita. Gusto mong alagaan siya. Gamitin mo ang pagkakataong ito. Ibinigay niya ang sulat ng kasal sa dalaga, si Chairman Pei at ang lola. Pumunta sila sa bahay ng mga Shu para manligaw. Pero walang tao sa bahay. Tinanggihan si Pi Jingxing. Pauwi na siya. Nakita niya ang 2 batang lalaki na naglalaro ng marbles. Kaya natamba ang wheelchair. Tinulungan si Pi Jingxing ng isang babae. Tinatanong ng babae ang address ng bahay ni na Shu. Sabay silang bumalik. Sabi ni Tito Shu, wala siya sa bahay. Pasensya na po, pauwi na kami. Chairman Pei, pakikilala ko po sa inyo. Ito po ang aking anak na babae. Siya si Zhu Shijen. Siya ang mapapangasawa ninyo. Ano sa palagay ninyo? Gwapo rin naman siya. Ang sayang nga lang, may kapansanan siya. At malapit na rin siyang mamatay. Ang convenient naman para kay Zhu Shijen. Iisa lang ang anak na babae ng pamilya Shu. Si Zhu Xinyan iyon. Makikita naman ng lahat. Nakahanap ng ibang babae ang pamilya ni Shu. Para pakasalan siya ni Pei. Si Pei Jingxing ay tahimik lang. Hindi masaya si Zhu Shijen. Hindi pwede. Ayoko sa kasalang ito. Hindi ka pa nga namin tinatanggihan. Na tinatanggihan mo. Siya si Chairman Pei. Tumigil ka na nga. May kapansanan siya at hindi makapagtrabaho. At para saan pa ang pakakasalan ko siya? Mayaman ba siya? Ikaw. Dahil ayaw pumayag ng pamilya Shu. Dahil niligtas mo ako kanina. Pirmahan mo ang kasunduan ng pagkansela ng kasal. Magbabayad ka ng 10 bilyon bilang penalty. Tapos na ang kasal na ito. Hindi makapaniwala si Zhu Shijen. Akala ko'y nagkamali ako ng dinig. Hinablat niya ang kasunduan sa pagkansela ng kasal. Inunit niya ito. Pagkapunit ni Zhu Shijen, nagbago ang kanyang ekspresyon. Pasensya na po, nagkamali po ako ng tingin kanina. Nakita ko si Chairman Pei. Pei. Jin. Xing. Nakikita kong napakabilis ni Pei Jingxing. Pumayag ako sa kasalang ito. Ikakasal ako sa iyo. 6 na buwan na lang at tapos na ang takdang panahon. Ang kailangan ko ay pera. Maaari mo bang pahabain? Ng 10 taon, 8 taon o ano paman. Pumayag na si Zhu Shijen sa kasal. Ipinaalam iyon ni Pei Jingxing sa kanya. Magpapakasal sila bukas. Sinabi niya ulit na hindi pwede. Nasaktan ang kanyang pagpapahalaga sa sarili. Inutusan niya ang kanyang assistant na magsikap pa. Bilisan mo at hanapin ang dakilang doktor. Ang mapapangasawa mo, si Zhu Shijen. Siya ang estudyante ng dakilang doktor. Inabukasan, nagpakasal sila. Pareho silang dumating ng sakto sa oras. Unang pagbaba ni Zhu Shijen sa bundok. Marami siyang hindi alam. Bakit ka nakaganyan? Huwag kang mag-alala, tinanong ko na. Sabi nila sa akin, dapat daw pulang damit sa kasal. Ngunit ang kasal ay hindi kailangan. Hoy, Zhao, akayin mo si MS, Shu sa kotse para magsuot ng ekstrang kamiseta. Alam ko na, kaya si Shu ay sumakay sa sasakyan para magpalit ng damit. Pagkatapos magpalit ni Zhu Shijen ng damit, ang dalawa ay nagpakasal. Narinig ni Pei Jingxing na sa mga susunod na araw. Ang apo ng manghuhula ay magdaraos ng auction. Inutusan niya ang kanyang assistant na mag-imbestiga. Kung may balita ba tungkol sa manghuhula, narinig iyon ni Zhu Shijen. Sabi niya, hindi na kailangang hanapin pa si Pei Jingxing. Kaya na raw niyang pagalingin ang sakit nito. Anong kalokohan yan? Ang sakit ni Chairman Pei. Pati ang pinakamahusay na doktor. Wala na ring magawa, kung kaya nga niyang pagalingin. Hindi na natin kailangang maghanap pa ng manggagamot. Ako talaga ang nakakapagpagaling. Nakakapagpagaling ako. Ang guro ko ay nakakapagpagaling din. Tuwing bumababa ang guro ko mula sa bundok,
Maraming tao ang pumupunta sa kanya. Sino nga pala ang guro mo? Lihayang ang pangalan niya. Mula sa nayon ng Shanhei, tinawag nilang Pangdahay ang lalaki. Ang simpleng palayaw na ito. Narinig ko lang naman. Alam kong ordinaryong doktor lang siya. Nang marinig ni Pi Jinxing, hindi niya ito pinansin. Ang ekspresyon sa mukha niya. Malinaw na hindi siya naniniwala sa babae. Habang nag-uusap sila, may isang nahimatay sa may pinto. Lumapit si Zhu Shijen, natuklasan niyang may sakit sa puso ang tao. Kinuha niya ang gamot na himala. Pinakuha niya sa kanyang assistant ang gamot. Nilunok ng babae ang tableta. Nabuhay siya uli. Nakita ni Pi Jinxing ang eksena. Naniwala siya sa kakayahan mo. Yung mahimalang gamot mo. Saan galing yun? Gamot na ginawa ko mismo. Ginaya ko lang sa pelikula. Ano sa tingin mo? Sabi ko na nga ba't magaling ako? Hindi pangkaraniwan ang kakayahan niya. Sa tingin ko, ang sakit ko. Maaari kong subukan sa kanya. Matagal nang naghihintay sa bahay ang lola ko. Nang makita niya ang manugang, napakasaya niya rito. Agad siyang sumama para tingnan ang bagong bahay. Ano sa tingin mo? Ang pag-aayos ng bahay. Nasisiyahan ka ba? Lola, masaya na po ako. Sabi ng mga kamag-anak sa nayon, dapat daw pulang gamit sa kasal. Ang silid na ito. Ang silid na ito, kumpara sa mga bahay sa nayon. Mas maganda ito ng marami. Salamat po, Lola. Mabuti kung gusto mo, magpahinga na kayong dalawa. Mag-usap tayo. Sinabi mo kanina ang sakit ko. Kaya mo ba itong gamutin? Maniniwala ako sa iyo ng isang beses. Tingnan mo naman para sa akin. Sige. Ano ang gagawin mo? Gagalingin ko siya. Kailangan ko munang suriin ang pulso niya. Pagkatapos, natuklasan ni Zhu Shijen na mahirap gamutin ang sakit ni Pi Jinxing. Nang masabi niya iyon, nawalan ng pag-asa si Pi Jinxing. Sumunod na segundo, nagsalita ulit siya. Madaling gamutin ang paa ni Pi Jinxing. Hinubad ni Zhu Shijen ang pantalon niya. Gusto niya ng acupuncture. Nakikinig ang matandang babae. Kaya naman nagkamali siya ng akala. Sinimulan na nilang habarin ang kanilang pantalon. Aling Pei, nandito tayo para makinig ng palihim. Hindi ito maganda. Para sa akin ay normal lang ito. Ginagawa ko ito para sa apo ko. Sana maging masaya siya. Ano ba yung ginagawa mo? Naiinis na ako. Hindi ko inaasahan na. Ang dalawang ito, mukhang sweet. Tara na. Mga single, huwag nating pakialaman. Ako. Ano to sa kama? Bakit dito iniwan ni Lola? Ang tigas. Ang ibig sabihin nito ay maagang manganak. Pero hindi maganda ang kalusugan mo. Ang sanggol na ito ay tiyak na hindi pwedeng maipanganak ng maaga. Ayos lang, magsisimula na tayo. Sige, ngayon ang paa mo. Sa tingin ko ay may nararamdaman na ako. Himasin ko po kayo. Buong araw po, mag-acupuncture pa ako. Pagkatapos, gagaling na ang paa ninyo. Makakaya ninyong tumayo pansamantala. Mag-acupuncture po tayo ng 15 minuto kada araw. Pagkatapos ng isang buwan, makakapaglakad na kayo ng normal. Hindi po ako mapakali. Hayaan mo na lang ang iba ang magmasahe sa'yo. Paano naman kaya iyon? Hindi naman nila alam ang mga pressure point. Bukod pa rito, asawa kita. Ko na lang ang magmamasahe sa'yo. Biglang tumigil si Zhu Shijen. Nag-isip siya saglit. Sinabi niya ang kanyang hinala. Matapos suriin ang pulso, natuklasan niya na si Pi Jinxing pala ay nalasan. Wala siyang ebidensya. Ayaw niyang ibunyag. Gumagaling na ang kalagayan ni Jinxing. Mukhang tama ang ginawa ko. Epektibo ang pagpapakasal. Jan Jian, bagong dating ka lang ba? Magaan ba ang tulog mo kagabi? Medyo maayos naman po, yung batang si Jinxing. Hindi ka ba niya ginambala? Ginambala niya ako ng husto. Ayos lang po ako, asawa ko naman siya, eh.
Bukod pa rito, mayaman ang asawa ko. Masaya na ako. Pinagaling ko siya sa sakit niya. Kikita ako sa paggamot sa kanya. Sige, Lola, ano po? Nakita ko kayong dalawa na nagmamahalan. Kaya naman, panatag na ang loob ko. Kung magkaanak ka, magkakaroon ako ng apo. Lalo pa akong matutuwa. Hindi na ako mag-aalala. Gantimpalaan kita ng sigurado. 10 bilyong dolyar ang minimum. Pero, si Pei Jingseng ay hindi pwede. Hindi ko kaya mag-isa. Ano ang sinasabi mo? Siya, hindi ba yun ang problema? Lola, huwag kang maniwala sa kanya. Dahil sa kalusugan ko, hintayin mo muna ako sandali. Bukod pa rito, ako at si Jan Jien. Wala pa kaming nagagawa. Mabuti naman, pinag-alala mo ako. Pero ang sakit mo, mukhang hindi maganda. Hindi ko rin alam. Yung sikat na manggagamot, paano ko siya makakausap? Nasaan na ba siya? Bakit ninyo kailangang hanapin ang manghuhula? Magagamot ko siya. Ang sakit ni Jingseng, magagamot mo. Dumalaw ang tiyuhin ni Pei Jingseng. Kahit sinabi niyang pupuntahan niya ang bagong manugang. Mahina ang mukha niya. Nangyari na ang paglalantad ng tunay na anyo. Kinakalkula ni Zhu Shijian ang kanyang mga daliri. Dinayagnos niya ang sakit ng kanyang tiyuhin. Ang sakit mo ay simple lang. Nalulong ka sa alak at sa mga bisyo. Mahina na ang iyong katawan. Tumigil ka na sa pag-inom at sa mga bisyo mo. Yung babaeng yun, ano bang pinagsasabi mo? Oh, tito, hindi ko akalain na sa edad mo na. Kahit napalihim ang ginagawa mo, pero medyo matapang din naman. Ate, sino ang nakakaalam sa paglipas ng mga taon? Wala naman akong ginagawa ah. Chismis lang iyon. May kakaiba sa babaeng ito. Ako ang gumawa nito. Nakita rin niya kaya? Sa katawan mo, mayroong malinaw na akumulasyon ng mga toxin. Sa tingin ko ay minana mo ito sa iyong ina. Ang mga toxin na ito, unti-unti nitong kinukuha ang iyong lakas, pati na ang iyong mga paa. Kaya nahihirapan kang maglakad. Nung taong iyon ay naaksidente ako. At nahirapang manganak si mama kaya siya pumanaw. Ang negosyo ng pamilya Pei. Karamihan ay pinamamahalaan ng pangalawang tiyuhin ko. Sa mga nakaraang taon dahil sa iyong pagtitiyaga. Nakabawi lang ako ng kaunti. May pagkakataon ba na makapag-usap kayong dalawa? Kailangan ko munang gamutin si Jingseng. Sige, huminto ka na. Ang kalusugan ng ate at ni Jingxing ay isang malaking bagay para sa pamilyang Pei. Ganon ka ba katiwala? Ipagamot mo siya kay Jingxing. Paano kung mapahamak siya? Many akis na matandang lalaki. Ginagamot ko ang aking asawa. Sampain kang bata ka. May lisensya ka ba sa paggagamot? Paano mo nagawang magamot ng basta-basta? Hindi. Ayaw ko. Hindi rin ako natatakot. Ano ba ang tinututulan mo? Ganyan mo sinasabi. Ayaw mo ba akong maging mabuti? Syempre hindi. Nag-aalala lang ako sa iyo. Kung ganyan ka pa rin kaaalala, Jan Jien, mangyaring bigyan ako ng acupuncture dito. Sige, mamaya sana. Ang mukha ng ilan, hindi sila masasaktan. Sige, tumayo ka na. Paano kaya iyon? Ang painting na ito. May hininga ito ng panahon ng Yuan. Sa ilalim ng painting na mula sa panahon ng Ming, may tinatago itong painting na mula sa panahon ng Yuan. May halaga ba ang painting? Panahon ng Yuan. Kailangan nating tingnan kung anong painting ito. Tingnan ko nga. Nakita ko na, sasabihin ko sa iyo. Isang painting ni Wang Gongfeng. Hindi mo ba nakita mismo? Isang painting nga ni Wang Gongfeng. Ang presyo sa merkado ay hindi bababa sa 30 milyon. Pero kung iyon nga ang painting, kung ito ay isang obra maestra, ang presyo sa merkado ay nasa 100 milyong dolyar.
Kailangan ko talagang makuha ito. Ang simula ng presyo ng pintura. Nagsisimula ito sa 1,000,000. Maaaring magsimula ng magbid ang lahat. 2,000,000. Kopya lang naman ito ng pintura. 1,000,000 ang simula ng presyo. $2,000,000 na naman ang alok mo. Gaga ba siya? Ano naman kung gusto kong bumili? Ano bang pakialam mo? Narinig ko, ang pintor ng larawang ito ay hindi kilala. $1,000,000 man ay walang bibili. Marami pang iba. 2,000,000 ang binayad natin. Hindi ba't malaking kawalan yun? Oo nga. Tanga talaga siya. Akala ko naman ay maganda ang bagay na yun. Narinig mo ba? Ang probinsyana. Narinig ko na. Paano kung gusto kong bilhin? Gusto mo lang bilhin. Bibilhin mo na. Hin mo na. $2,000,000 ang alok mo. Ang yaman-yaman mo naman. Wala akong pera. Pero ang asawa ko, mayaman. Sinabi na sa akin ng asawa ko. Basta ang gusto ko lang. Ang mga gamit na inaalok sa subasta. Bibilhin niya lahat para sa akin. Lahat yun bibilhin niya. Ang yabang mo naman. Mag-ingat ka baka mapahamak ka. Yung mga gamit na inaalok sa subasta. Magkano kaya ang kabuuang halaga? Alam kong mahal na mahal ka ni Pei. Ano man ang gusto mo, makukuha mo. Pero kahit siya, hindi niya mabili yan. Mayroon akong credit card na ito. $10,000,000,000 ang laman nito. Gamit lang ang credit card na ito. Ang mga gamit na ipinapasubasta rito. Mabibili ko lahat. Pwede mo ba akong tulungan? Syempre naman. Napakabait mo naman sa akin. Nakita mo na ba? $2,000,000 ang nagastos mo. Bumili ka ng walang kwenta. Gusto mong maging tanga. Sige lang. Sa larawang ito, $30,000,000 ang pinakamababa. Maaaring mahigit pa sa 100,000,000. Nagbibiro ka ba? Ang larawang ito ba? Ilang daang libong dolyar lang ito. Sabi mo mahigit 100,000,000. Mukhang nababaliw ka na. Panatag akong tama ako. Kung hindi ka naniniwala, maghintay ka na lang. 2,000,000 ang alok para sa babaeng ito. May mas mataas pa bang alok? 2,000,000, unang tawag. 2,000,000, pangalawang tawag. 2,000,000, pangatlong tawag. Nabenta na ang painting. Mahal ko, tinulungan kita sa paghahanap buhay. Paano ka kumita? Mukhang lugi ka yata. Hindi mo pa rin ako pinaniniwalaan. Sige. Magsisisi ka rin. Buksan mo ang mga mata mo at tingnan mo. Sige, gusto ko ring subukan. Anong gagawin mo pa? Nagsisisi ka na ba? Gusto mo bang kanselahin ang painting? Para walang makaalam, sinayang mo lang ang pera ni Mr. Pei. Nahihiya ako para sa'yo. Paano mo nalaman? May iba pang pintura. Tanga ka. Syempre, nakita ko na. Pintura ito mula sa panahon ng Yuan. Ang pintura ni Huang Gongfeng. Hindi ko akalain na ang painting na ito. Huang Gongfeng. Sino ba ang hindi nakakaalam? Ang mga pintura ni Huang Gongfeng. Lahat ay naitala. Kompleto ang mga tala nito. Maliban sa Fuchun Sanjulua. Lahat ay nakalagak sa museo. Parang sinasabi mo, ang painting na ito ang orihinal na Fuchun Sanjulua. Pinta ni Huang Gongfeng. Paano mo nalaman? Hindi ka naman sigurado. Ang painting na Fuchun Sanjulua na ito, sikat na painting yan dati. Nawala na mula pa noong Ming Dynasty. Nakita ko ang hawak mong painting. Copy ang kopya lang yan. Anong nangyari sa'yo? Huwag mong sabihin na totoo yung painting na yan. Ang dami mong sinasabi. Ganyan ang sasabihin ko. Tunay ba o pekeng painting? Maghahanap tayo ng eksperto. Malalaman din natin agad. Kami rin ay mausisa. Ang painting na Fuchun Sanjulua na ito, tunay nga ba o pekeng painting? Pekeng painting. Hayaan niyo akong tingnan. Kumusta po sa inyong lahat? Ako po ay isang auction appraiser. Maniwala po kayo sa akin. Eksperto ka ba? Tingnan mo na po ito. Sabihin mo na po sa kanila. Orihinal po ito. Jan Jian, bakit ka naman ganoon katiyak? Oy. Hindi nagsisinungaling ang pagbabasa ng mukha. Nakita ko na.
Ang kalahati ng painting na iyon. Hawak iyon ng guro ko. Sobrang tiyak ako. Alam ng lahat na, mga pintura ni Wang Gongfeng, lahat ay mga watercolor painting. At ang pangunahing kulay ay light pink. Ang kulay ng painting, tiyak na angkop ito. Bukod pa rito, alam naman ng lahat, ang Fachushangulua painting. Ito ay isang sikat na painting. Umabot ito ng 7 taon. Maraming pagbabago ang nagawa, babago din ang estilo. Malinaw na malinaw sa akin iyon. Tingnan ninyo ito. Dito at dito. At pati na rin dito. Lahat ay may mga bakas ng pagbabago. At ang pinakamahalaga, ang painting na Fachushangulua na ito, nasunog ito noon. At dahil doon, ang painting ay nahati sa 2 bahagi, ang itaas at ibaba. May mga bahagyang kurba ang painting. Medyo may pagkadilaw din ito. Naamoy ko ang bahagyang amoy ng sunog. Ito ang senyales kapag nasunog. Tama, ang kalahati ng larawan na hawak ko. Iyon ay Fachushangulua, orihinal na pintura ni Wang Gongfeng. Pintura ni Wang Gongfeng. Paano naman ito magiging orihinal? Ang babaeng ito, si Zhu Shizhen. Ang swerte naman niya, maswerte man ako, ano naman? Kailangan ko pa rin ng tulong ng eksperto. Mali. Parang kilala ko to. Kilala mo ba ako? Ganun pala iyon. Magkakilala kayo, di ba? Sabi ko na nga ba, ang simpleng babaeng ito, paano niya kaya nahanap ang orihinal na pintura ni Fachushangulua? May nagsisinungaling para sa kanya. Mali ba ang sinabi ko? Nagtutulungan kayong dalawa. Gusto ninyong lokohin ang mga mayayaman dito para bayaran nila ang pekeng pintura. Sinabi mo bang manloloko ako? Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka man. Kilala mo ba ang simpleng babaeng ito? Ganoon ka rin naman. Isang mahirap na magsasaka ka lang. Nakakatawa ka naman. Ikaw pa ang una. Gan mo pa kayong magsabi sa akin ng ganyan. May mali ba sa sinabi ko? Isang magsasaka, isang babaeng taga-probinsya, mga taong mahirap lang naman sila. Nagpapanggap ka pang eksperto. Pumasok ka pa dito para manloko. May problema ka. Hintayin mo lang. May mataas na posisyon ng guro ko. Miyembro siya ng Calligraphy and Painting Society. Tatawagan ko siya agad. Malalantad ang tunay mong anyo. Sige, tawagan mo na siya. Matigas pa rin ang ulo mo. Zhu Shizhen, kilala mo ba ang matandang ito? Nakipagsabuatan ka sa kanya sa panloloko. Ilalantad kita ngayon. Gawin mo kung gusto mo. Umaasa ako na sana'y hindi ka magsisi. Chairman Pei, nakipag-ugnayan ako sa Calligraphy Association. Sabi nila, magpapadala sila ng tao. Sa palagay ko, naniniwala ka rin ba sa sinabi ni Ginang Shu? Basta sinabi niya, naniniwala ako ng lubos. Para kay Vice Chairman Chen, hindi kayang tiisin ni Jian Jian ang kawalang katarungan. Ginoo Chen, ipinatawag mo kaming lahat dito. Ano po ba ang sasabihin ninyo? Ipinatawag ko kayong lahat dito. May mahalagang ipababatid ako sa inyo. May balita akong natanggap. Ang sikat na manggagamot, darating siya rito sa mga susunod na araw. Ang sinasabi ninyong manggagamot, sino ang mga pasyenteng kanyang ginamo? Lahat ay gumaling at nabuhay ng matagal. Siya ba ang sikat na manggagamot? Oo, sa tingin ko alam na ito ng lahat. Ang pinaka-iniisip ng manggagamot na iyon, ay isang lumang pintura, isang pintura mula sa ating samahan ng mga pintor. Alam na ng Pangulo ang pagdating niya. Para salubungin ang manghuhula, gamitin natin ang pinakamagarang seremonya. Narinig ko, Ginoo Chen, napakahusay ninyo sa larangan ng mga anti-gong pintura. May isang misteryosong anti-gong pintura kamakailan. Talagang inaasahan ko na, masasabi mo ito sa akin. Sige, sunod naman, maghanda na kayong lahat. May gagawin pa ako, lalabas lang ako saglit. Ang gabi na, saan ka pupunta? May batang bisita, gusto niyang tulungan ko siya. Ako'y isang art appraiser. Sige po, Master, hihintayin ko po ang inyong pagdating. Narinig mo na ba? Dumating na po ang master ko. Saglit lang po, ang mga kasinungalingan ng ilang tao. Malalantad din sila. Sino ba naman ang gustong magsinungaling? Malinaw naman sa akin. Naiinggit ka lang sa akin. Nahanap ko na ang orihinal na Fachushangulua. Kawawa naman.
Narinig ko lang, may nakadiskubre rito, ang orihinal na Fachushanjulua. Guro, nandito na po kayo. Nakita ko na po ang mga painting niya. Maliwanag na mga kopya lang iyon. Pero sinasabi nila, na iyon ang orihinal na likha. Pakitingnan naman po, isang mahirap na magsasaka, isang simpleng babae sa probinsya. Wala silang alam sa mundo. May inilabas silang isang painting. Sabi nila, orihinal yun. Sa tingin ko, niloloko nila kami para sa pera. Mga mahirap lang sila. Isang magsasaka lang siya. Wala siyang alam sa pagpapahalaga ng mga gawa ng sining. Nasaan ang painting? Ipakita mo sa akin. Ang kakaiba naman ng painting na ito. Wala akong maaninag. Hindi ko maintindihan. Pero narinig ko kay Zinyan. Sigurado akong tama siya. Peke pala ang painting na ito. Formal kong ipinapahayag. Ang iyong pintura. Ito ay isang pekeng pintura. Ano ang sinasabi mo? Nagsisinungaling ka. Sinuri ko ito ng mabuti. Malinaw na sa lahat ng dako ay lumalabas. Ang mga bakas ng isang tunay na likha. Paano naman magiging pekeng pintura yon? Pekeng pintura ay peke pa rin. Ang guro ko ay miyembro ng samahan ng mga pintor. Inanyayahan ko siya. Ang pintura na kanyang susuriin ay tiyak na mas kapanipaniwala kaysa sa iyo. Kung ikukumpara sa iyo, isang taong taga-probinsya. Hindi kita pinaniniwalaan. Nakita ko mismo ang pintura. Imposibleng pekeng iyon. Anong silbi ng pagtingin mo? Isang simpleng babae ka lang. Anong alam mo sa pagpipinta? Sa tingin mo ba ang mayayaman dito? Madaling maloloko mo, Zhu Shijen. Akala mo ba'y napakatalino mo? Kung peke ang painting na ito, dapat nating sirain ito, para maiwasan ng ibang tao, na gumagamit ng mga painting para manloko. Ikaw ang sisira nito. Teka lang. Zhu Shijen, ano ang ginagawa mo? Bakit mo ako pinipigilan? Ano ba ang pakay mo? Miyembro ako ng Calligraphy Association. Ipinapahayag ko, dapat sirain ang pekeng pintura. Teka lang, sino ka ba talaga? Swerte mo, dahil lang sa estudyante ko na nandito. Hindi ako basta-basta makakapagpakita. Kayo'y napakahambog. Magsisisi kayo. Master, siya at ang babaeng iyon sa probinsya. Nagtutulungan silang mandaya. Ganun pala iyon. Huwag hayaang mahulog ang painting na ito sa mga kamay ng mga scammer. Huwag mong hahayaang makuha yun ng mga manloloko. Maglakas loob ka, tigil. Liu Ruan. Hindi ko akalaing gagawin mo yan. Umiasa ka sa Calligraphy Association para makapangdaya ka sa labas. Liu Ruan, ang tapang mo naman. Umiasa ka sa Calligraphy Association para makapangdaya ka sa labas. Vice Presidente Chen, bakit ka nandito? Kung hindi ako pumunta, paano ko malalaman na ganyan ka pala kalakas ang loob? Umiasa ka sa Calligraphy Association. Manluloko ka ba? Lahat. 3 buwan na ang nakakaraan, ang lalaking ito na si Liu Ruan. Nadiskubre siya, nagpanggap siyang iskolar. Tinulungan pa niya ang iba. Nagpeke siya ng mga sertipiko. Pinatalsik siya ng asosasyon. Hindi ka panipaniwala ang sinabi niya. Kapanipaniwala ba ang sinabi ng dalawang iyon? Sino nga ba ang taong ito? Sino ba ako? Ang appraiser ng auction. Sinusuri ko na ang pintura, totoo ito. Hindi naniniwala ang babae. Sinabi niya na niloloko ko siya. Eksperto ka ba? Pakitulong naman po suriin ito. Totoo ba o pekeng pintura ito? Ikaw ay isang manloloko. Magsasalita ka pa ng kung ano-ano. Ayaw na ayaw kong maniwala. Zhu Shijen, ang simpleng babaeng ito. Natagpuan niya ang tunay na pintura. Magpustahan tayo. Kung totoong painting ito, magkano kaya ang halaga nito? Iyan ang babayaran mo. Ano sa tingin mo? Game ako dyan. Simulan na natin. Sa aking pagkakaalam, ang kopya ng Shonjo, na pekeng Fachushanjulua painting, ay naisubasta na, sa halagang 260 milyon USD. Kung ang aming painting, orihinal na obra ito, kahit kalahati lang ng pintura, nagkakahalaga pa rin ito ng 200 milyong dolyar. Zinyan, nagkakahalaga ito ng 200 milyong dolyar. Pumapayag ka bang makipagpustahan, tatay?
Zhu Shijun, ang simpleng babaeng iyon. Nang siya ay ipanganak pa lamang. Iniwan mo siya sa probinsya. Hindi mo pa rin ba siya naiintindihan? Bukod pa rito, siya ay nanirahan sa probinsya. Ano kaya ang alam niya? Sa tingin ko, nagpapanggap lang siya. Oo nga. Kung totoo ang sinabi ni Zinyan, peke ang painting na ito. Tingnan natin kung ano ang gagawin mo. Hindi maaaring pekeng ang painting. Hindi ako maaaring matalo. Wala kang kahit ano. Ano ang ipupusta mo? Ako, ginagamit ko ang aking mga shares sa Peishi. Chairman Pei. Wala siyang alam. Naniniwala ka pa rin sa kanya. Wala kang pakialam dito. Hindi ka ba natatakot na matalo ako? Kung ganoon, okay lang kahit matalo ka. Kailangan ko lang magsikap ng ilang taon. Ayos lang ako. Naniniwala ako sa iyo. Hindi ka matatalo. Tama ba ako? Hindi ako matatalo. Chairman Pei, ganyan mo siya pinagkakatiwalaan. Pagsisisihan mo yan, Mr. Chen. Tingnan mo na lang. Totoo po ang painting na ito. Huwag po kayong mag-alala. Ginoo Chen. Sabi ninyo po, na si Ginoong Pei ang nagpadala sa inyo. Naiintindihan ko po, binili ka na ba niya? Pagdating ng oras, magiging katulad ka rin ng matandang iyon. Tinulungan mo si Zhu Shijun, nagtutulungan kayong manloko. Ikaw, Zhu Xinyan, ano ang ibig mong sabihin? Hindi mo ba ako pinaniniwalaan? Ako ang Vice-Presidente ng Calligraphy Association. Sinabi mo na naman iyan. Sa tingin ko, sinisiraan mo ang aking propesyon. Sinisiraan mo ang kanyang reputasyon. Tama ang sinabi niya. Sino ba ang hindi nakakaalam? Matuwid at tapat si Ginoo Chen. Wala pa siyang nagawang masama. Humingi ka na ng tawad sa kanya. Dali, humingi ka ng tawad. Patawad po, ako. Kinabahan lang talaga ako ng sobra. Alam mo naman, mayaman at makapangyarihan ng pamilya Pei. Kung si Chairman Pei, kung nag-aalala ka ng ganyan, MS, Shu. Bawiin na lang natin ang pastahan. Kung nag-aalala ka ng ganyan, MS, Shu. Bawiin na lang natin ang pastahan. Hindi ako sang-ayon. Nakataya na tayo. Bigla na lang binawi ni Chairman Pei. Natatakot ka na ba? Alam mong manloloko siya. Gusto mo siyang protektahan. 200 milyong dolyar yun. Sayang naman kung hindi natin kukunin. O hindi mo ba ako pinaniniwalaan? Natatakot ka bang gamitin ko ang aking kapangyarihan, Shu? Ganoon lang naman ang sinabi ko. Pinapangako ko sa iyo sa aking karangalan. Ang aking pagsusuri, lubos itong nakasalalay sa akin. Paninigurado ko, hindi ako naimpluwensyahan ng panlabas na bagay. Lahat ng nandito, kayang lahat magsaksi, kung hindi mo ako paniniwalaan. Pagkatapos ay bibigyan ko ang painting ng sertipiko ng pagtatasa. Ang painting ay may sertipiko na. Kaya natin masasabi na, sinuri na ito ni Mr. Chen. Hindi siya magiging gago. Nakuha niya ang kanyang reputasyon sa loob ng mga dekada. Nag-scam siya. Totoo ba, Mr. Chen? Naniniwala kami sa iyo. Oo, naniniwala kami sa iyo. Mr. Chen, syempre, naniniwala ako sa iyo. Pagkatapos ay may ilang tao. Kailangan nilang umuwi na lang. Kakausapin mo pa ako ng ganyan. Hintayin mo, babayaran mo yan. Hindi pwede, hindi pwede. Ginoo Chen, bakit wala kang reaksyon? Baka naman ang painting na ito, peking pintura. Ang dami mong sinasabi. Ang mukha ni Ginoo Chen, hindi man halata ang saya o lungkot. Pero ang larawang ito, totoo ba o peking larawan? Kinakabahan ako ng sobra. Syempre, peking larawan ito. Ginoo Chen, bilangin mo na ang resulta. Sige. Sa aking pagsusuri, ang painting na Fatushanjulua, likha ni Huang Gongfeng. Ipinapahayag ko. Ang painting na Fatushanjulua, sinuri ko ito ng mabuti. Tunay na painting ito. Imposible ito. Paano ito naging totoo? Hindi ko ito itinatago sa inyo. Nakita ko mismo.
Ang isa pang piraso. Ang kalahati ng orihinal na painting. Ang apo ng dakilang manggagamot ang hinahanap ko, si He. Sa tingin ko alam mo na rin. Malubha at matagal na ang sakit ko. Nais kong hilingin sa iyo na makahanap ng isang mahusay na doktor. Kung kaya niya akong pagalingin, magbabayad ng malaki ang angkan ng mga pay. Ang gandang pagkakataon naman ito. Bakit hindi mo sinabi agad? Hinahanap mo si Lolo He. Si Lolo He ay apo sa tuhod ng banal na doktor. Gusto mong humingi ng tulong sa kanya. May natanggap lang akong balita. Pagkalipas ng ilang araw, darating ang manggagamot sa lungsod na ito. Totoo ba ang sinasabi mo? Ano ang sinasabi mo? Ang ganda naman nito. Nahanap na natin ang manggagamot. Gagaling na si Kuya Pei. Si He. Kailan darating ang manghuhula? Samahan mo akong sunduin siya. Tandaan mo ang sinabi ko. Apo ka niya. Matutuwa siyang makita ka. Apo pala ni Doktora si Lolo He. Anong nangyayari? Xiaoshu, halika rito, halika rito. Xiaoshu, napakahalaga nito. Karangalan nito ng girong mong babae. Anong nangyari sa kanya? Ay ito. Ang aming guro. Mahilig siyang magpustahan. Alam mo naman yan. Kaya maintindihan ko na. Ang sikat na manggagamot na iyon. Dahil ba sa pagkatalo mo sa sugal, ang nakuha niya? Oo, ganoon mo na lang isipin. Pangalan lang naman iyon. Sinabi na iyan ng guro ko. Si Xiaoshu ay masyadong inosente. Hindi natin pwedeng ipaalam sa kanya ang reputasyon ng ating paaralan. Tanging ang master lang ang dapat magsakripisyo. Mabuti na rin yang sinabi mo. Kung malalaman ng master, mayroon kang guro sa labas. Tiyak na mapapagalitan ka ng iyong guro. Hindi ito tama. Panlabas lang na ugnayan yan. Hindi mo dapat gawin yan. Magiging estudyante ka niya. Nagtatrabaho ka sa labas. Kung malaman yan ng master, siguradong mamamatay ka. Opo, opo, hindi ko na po uulitin. Pero mahalaga po ang bagay na ito. Para din po ito sa karangalan ng master. Tingnan mo nga. Alam ko na. Sisikapin ko. Hindi ko hahayaang malaman yon. Magkakilala kayo. Siyempre naman, siya at si Mr. He. Kaming dalawa. Matagal ko nang kakilala si Xiaoshu. Dati pa, noong nasa probinsya pa ako. Naging magkakilala kami dahil sa pagbili niya ng mga antik. Oo. Dahil sa inyong dalawa. Ikaw at si Xiaoshu ay magkasama. Hindi ko rin ito itinago sa iyo. Nakita ko na, hindi mo na kailangang maghintay sa manghuhula. Kaya niyang magpagaling. Ang gusto mong sabihin, ay kayang pagalingin ako ni Jian Jian. Wala akong alam sa pagpapagaling. Pero sigurado ako na kahit nakapag-imbita ka na ng isang mahusay na manggagamot, ang epekto ng paggamot, hindi pa sigurado kung mas magaling siya sa kanya. Madalas din itong banggitin ng master. Simula nang dumating ang Little Master, napakahusay na ng kanyang mga kasanayan. Dahil sinabi mo na iyan. Kung gayon, ang aking karamdaman sa hinaharap, lahat ay nakasalalay kay Jian Jian. Sige, ikaw naman ang asawa ko. Mula ngayon, may kaugnayan sa paggamot. Ako na ang bahala sa lahat. Xiaoshu. Kaya mauna na ako. Mabilis kang umalis. Kailangan kong sumama sa asawa ko. Bumisita kami kay Lola. Little Master, Palem. Sa tingin ko, magkakilala na silang dalawa. Umalis na tayo. Bakit ganito? Bakit siya pa? May paging sing na nagbabantay sa kanya. Mayroon pa siyang si Mr. He. Pati na rin si Vice Chairman Chen. Iba ang pakikitungo nila sa kanya. Isang simpleng babae lang naman siya sa probinsya. Zhu Shizhen. Hintayin mo ako. Sandali lang. Ang lason ng nanjang. Ginamit mo ito sa isang ordinaryong tao.
Ito ba talaga ang manghuhula? Ang bata pa niya, para siyang isang engkanto. Siya nga pala ang manghuhula. Napakagaling niya, para siyang Diyos. Hindi siya ordinaryo. Kumusta po sa inyong lahat? Salamat po sa inyong pagmamalasakit. Dumating ako ngayon. Nandito ang lahat. Kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Lahat, ituloy lang ang usapan. Talagang gagawin ko ang aking makakaya. Sinusuri ko at ginagamot. Maniwala po kayo sa akin. Tunay ngang isang mahusay na manggagamot gaya ng sabi-sabi. Nakilala ko na po siya mismo. Ganun ba? Interesado po ba kayo? Interesado po ba kayo? Mayaman man o mahirap? Gagawin ng doktor ang lahat ng makakaya niya. Gagagamutin mo sila. Syempre naman, lahat ng tao rito. Hindi ako nagtatangi mayaman o mahirap. Mabuti naman iyon. Sa pagkakaalam ko, sa ospital numero 1, maraming malalang sakit ang mahirap gamutin. Ang mga kamag-anak ng mga pasyente, nag-aalala sila dahil sa sobrang taas ng gastos. Wala silang nakikitang pag-asa. Kailangan nilang itigil ang paggamot. Kung ang manghuhula ay mabait nga, hindi mo sila hahayaang maghintay lang. Pinapanood mo silang umuwi at maghintay ng kamatayan. Manghuhula, iligtas mo ako. Ayoko pang mamatay. Sumama nawa kayo sa akin. Napakikiusap ako sa inyo, doktor. Sagipin ninyo ang anak ko. Napakabata pa niya, wala pa siyang 20 taon. Mayroon siyang malubhang sakit. Ako rin. Kalahati ng taon na akong nakakonfine sa ospital. Hindi nila mahanap ang dahilan. Manghuhula, tulungan mo ako. Mabait ka naman. Iligtas mo ang buhay ko. Nagsusumamo ako sa iyo. Pakiusap ko sa iyo. Iligtas mo ang anak kong lalaki. Pakiusap ko sa iyo. Lahat ba'y dahil sa paghahanap mo? Pakiusap ko sa iyo. Sapat na sa akin yan. Nagkakagulo ba kayo? Sino ba kayo? Hindi ba ninyo alam kung nasaan kayo? Mga gwardya, paalisin mo sila. Di ba sabi ng doktor? Mayaman man o mahirap, susubukan ng mga doktor ang kanilang makakaya. Ginamo niya sila. Ano ang mali kay MS, Shu? Mabilis mo silang itinaboy muli. Naiintindihan ko na. Hindi kayang pagalingin ng manggagamot. Hindi ganun. Pero, ano ang pagkatao ng manggagamot? Ang mga taong ito, sino ang may karapatan? Nagamutin ni Dr. Hai. Jinxing, ano ang ginagawa mo? Gusto mo bang sayangin ng doktor ang kanyang oras para sa kanila? Parang isang mabait na ina ang doktor. Bantog na manggagamot, wala pa silang sinasabi. Paano mo nalaman? Gusto man nila o hindi? Ikaw ay isang taong ganyan. Hindi nagmamadali ang hari, nagmamadali ang mga opisyal. Paano mo nagawa iyon? Kalma ka lang. Tama si Ate Shu. Ang doktor ay tulad din ng isang mabuting ina. Paninigurado ko sa iyo, hindi ko tatanggihan ang pagsusuri. Ang bagay na iyon ay natural na. Pero, maghintay lang kayo sandali, lahat ay may mga regulasyon. Lubos akong nagmamalasakit sa kanila. Nangako ako kay Zinyan. Ginagamot ko ang lahat ng tao. Huwag kang mag-alala. Tungkol naman sa kanila, kailangan nilang pumila. Naghihintay sila ng kanilang turno para sa check-up. Oo nga, pwede na silang magpa-check-up, pero hindi pa naman ang kanilang turno. Nasaan ang gwardya? Palabasin sila at ipaghintay sa labas. Teka lang. Ang lahat ng bagay ay mayroong tamang pagkakasunod-sunod. Sa aking palagay, kailangan itong paghiwalayin ng antas ng pag-aapurahan. 6 na buwan na lang ang natitira sa buhay ko. Hindi ako nagmamadali, kaya sa tingin ko, walang sino man ang mas gustong gumaling kaysa sa kanila. Ayaw ng mga tao na panoorin. Paano kaya gagamutin ng isang manggagamot ang sakit? Tama. Hindi tayo nagmamadali, kawawa naman sila. Ang manggagamot na ito, gamutin mo sila. Oo nga, nanunood lang ako ng gulo. Manggagamot, tulong mo naman ako. Dahil may mga nagdududa sa akin, hindi ko kayang gamutin. Ipapakita ko sa kanila.
Hindi ko alam na ang binata na ito. Siya ay may sakit na pala. Nagsimula siyang mawalan ng gana sa pagkain. Sumasakit ng husto ang tiyan niya. Madalas itong mangyari. Lagi siyang may lagnat, at hindi nila ito napansin. Anumang kakaibang problema. Tama. Kawawa naman ang anak ko. 6 na buwan na siyang may sakit. Mula sa isang malusog na tao, mula sa 180 pounds ay naging ganito na siya. Ngayon ay payat na siya. Parang tuyong kawayan lang. Sabi pa ng doktor, kung hindi nagagamutin pa. Natatakot sila na. Sasabihin ko na ng diretso. Ang binata. Bago siya magkasakit. Nakarating ka na ba sa mga liblib na lugar? At umihi ka na ba sa labas? Dati po ay nakapunta na ako sa pag-akyat ng bundok. Dahil hindi ko na talaga kaya. Kaya nagtago ako sa ilalim ng puno. Naiihi na ako noon. Tama nga ang hinala ko. Dahil sa ginawa niya, nahawa siya ng parasito. Ito ay isang napakabihirang parasito. Sabi mo maliligtas pa kaya siya? Siyempre. Isa lang ang ginagawa ko. Inalis ko ang parasite na ito. Ganun na nga. Halika, sumama ka sa akin. May manggagamot na mahusay. Iba talaga. Tingnan ninyo, medyo payat siya. Wala akong ibang magagawa. Tunay ngang mahusay ang manggagamot. Kaya niyang gawin ang lahat. Nakita mo ba? Napakagaling ng manggagamot. Nagamot niya ang sakit. Sa tingin ko, may taong nasampal. Ano? Nakakapanibago. Ang hininga niya. Bakit parang may mali? Pwede ko bang suriin ang pulso mo? Napatunayan ko na ang aking kakayahan. Kung ang babaeng ito, may pag-aalinlangan ka pa ba? Huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Tama, hindi ko kailangan. Gina mo na ng manggagamot ang sakit. Umalis na tayo, nanay. Teka lang. Ang lason ng nanjang, ginagamit mo ito sa mga ordinaryong tao. Wala akong maintindihan. Ano bang pinagsasasabi mo? Kanina pa ako nakakaramdam. Nakakaiba ang hininga niya. Pagtingin ko sa maliit na butas sa batok niya, doon ko lang napagtanto, may parasito sa katawan niya. Gumagamit ka ng lason para sa gamot. Alam mo ba, ginagamot mo lang ang panlabas na bahagi. Hindi ko akalain. Ang bata mo pa pala. Alam mo pala ang lason ng nanjang. Oo nga. Ginamit ko ang lason ng nanjang. Para gamutin ang binata, inalis ko ang parasito. Gumaling na siya. Kung dahil sa lason, nahawaan siya ng salot, maaari siyang mamatay. Kaya tingnan mo. Sa katawan niya. Mayroon bang nakalalasong uod? Paano naman nangyari iyon? Wala naman. Zhu Shijen. Ang sikat na manggagamot, 10 taon na ang nakakaraan sa nanjang. Nang gamutin niya ang salot. May lason siyang nanjang. Karaniwan lang naman iyon, sa aking palagay. Gamit ang nakakapinsalang bagay na ito. Naglakas loob siyang gamitin ito. Kaya niyang pagalingin ang sakit. Kayang patunayan iyon, ang kakayahan niyang magpagaling. Susuriin kita ngayon, ano pa ang sasabihin mo? Hindi ako naniniwala na totoo ito. Malinaw na noon pa. Tinuruan na niya ako,
Ang lason ng nandyang na ito. Sumasakop ito sa katawan. Mabilis itong masisipsip ng katawan. Hindi na ito mababaligtad. Alam na namin iyan. Niligpit ko na ang lahat ng lason. Winasak ko na ang mga iyon. Maliban na lang kung sapat na ang sinabi mo. Hindi ko maintindihan. Hanggang kailan ka mag-iingay? Ang lakas ng loob kong gamitin ang ganitong uri ng lason. 10 taon ko itong pinag-aralan. Kaya ko na itong kontrolin. Kayo na naman ba? Lagi ninyo akong pinagdududahan. Ano ba ang gusto ninyo? Sa tingin ko, may isang taong matigas ang ulo. Tungkol sa katayuan ng pamilyang Pei. Ayaw niyang maaga iyon. Sinadya niyang manggulo rito. Nasaan na siya? Palayasin mo na siya. Sino ang nangahas? Calligraphy Research Society. Dumating na ang Vice President Chen. Calligraphy Research Society. Dumating na si Vice Chairman Chen. Mga kaibigan, huwag na kayong magpakipot. Nakilala ko ulit ang mga dating kaibigan. Nasaan na ang sikat na manggagamot? Ang matandang ito, tumanggi siyang makipagkita. Nakuha ko ang balita. Pumasok ka na sa lungsod. Kanina pa kita inaabangan. Nagsagawa ako ng welcoming ceremony. Gusto lang kitang makita. Bakit hindi ka nagsabi? Mayroon ka pang meeting. Hindi mo ba ako itinuturing na kaibigan? Nasaan na ang doktor? Nasaan siya? Sikat na doktor. Bantog na manggagamot. Kinutsa siya ng mga mahihirap. Nagalit siya kaya umalis agad. Umalis na siya. Ano ba ang nangyari? Ang dami mong sinasabi. 10 taon na ang nakararaan. Nang siya ay naggagamot ng salot. Kwento niya sa akin. Tungkol sa makamandag na insekto sa Nanjang. Napakadelikado nito. Sino mang makagat ng makamandag na insekto ay, sa loob lang ng isang iglap, magkakaroon sila ng matinding lagnat at mawawalan ng malay. Walang lunas. Kaya sino man ang makakita nito, gusto nilang patayin agad. Panatag ako na. Walang sino man ang makakapag-aral, o kaya'y dala nila palagi. Imposible. Ginamit lang ng manggagamot ang lason ng insekto. Nilinis niya ang tao. Siya iyon. Ang anak ko. Nawalan siya ng malay. May mataas din siyang lagnat. Imposible yun. Bakit naman imposible? Ang manggagamot na yun. Manloloko siya. Nakita niya si Mr. Chen na paparating. Natakot siyang mabuko, kaya tumakas siya. Imposible. Kukontakin ko si Diyos. Magandang araw. Ang numerong iyong tinawagan ay kasalukuyang patay ang linya. Butler Juba, ang sikat na manggagamot, nakauwi na ba siya sa pamilya Shu? Hindi pa siya umuuwi, hindi pa natagal. Ang silid ng sikat na manggagamot, may naglinis. Ang mga gamit niya, lahat ay nawala. Ano ang sinabi mo?